Alright, let's go. Para sa top speed naman nito, so sa fuel efficiency natin is alright, smooth mga Dakor buds. Chill na chill. You know, grabing kurbata. Gandang Nueva Ecija mga sir. 50 kilometers. Alright, last 20 kilometers. 0.2 divide. Good morning mga ma'am sir, Sir Troy here. Pasensya nyo na kung medyo maliwanag. Gaya sa mga dati kong videos, kapag meron tayong nire-review ng motor, ginagawa natin ito ng bukod na fuel consumption vlog. So kung napanood nyo itong review natin tungkol sa Sniper 155, so gagawa natin siya ng fuel consumption vlog, manual and digital. So titignan natin kung magtutugma yung manual computation ko sa digital computation niya. Pero una, ipapa-full tank muna natin ang motor. So nakita nyo nga na bata pa ang natatakbo ng motor na ito. So nasa, ayan, 131. Nasa braking period pa niya ito, no? So papa-full tank muna natin siya, and then itatakbo natin siya ng 100 kilometers. Tapos babalik tayo dito sa kung saan tayo mismo nagpagas, and then susukatin natin. Full tank master. Alright, full tank na. So hindi pa counted yung ikinarga natin ngayon, ano? Teka lang, i-reset pala natin ito. So ito yung total odometer niya. Ayan ang natakbo niya, 131. Trip 1, 18.90. So click and hold lang ito, kasi nag-iisa lang yung button ng kanyang panel, ano? Reset natin. Clock. Ayan. So itong ano niya, fuel tawag dito, fuel eco niya, gumagana yan pagka tumatakbo na. Diyan niya ngayon sinusukat kung ano yung average fuel consumption mo per 100 km kasi yung sukatan nila eh. So ito, yan, tumatakbo tayo ng 2 liter per 100 km. So nasa around 50 yan. Re-reset natin. Alright, dito tayo susukat ngayon. Trip 1. Alright, let's go. Pupunta lang tayo ng Pantabangan. So pag naka 50 kilometers na tayo, babalik na rin tayo. So bagong bago pa talaga itong motor na to. Nasa break-in period pa siya. Labas sa listahan natin mga sir yung top speed nito ngayon. And papatakbuhin lang natin siya ng kung hanggang saan lang yung kaya natin, ano. Hindi tayo magta-top speed, basta ano lang, ride lang. So yung fuel consumption nito is magbe-base naman ito sa ating throttle control, sa braking, sa timbang ko, at kung hinto arangkada, ganyan. So i-update ko kayo every 10 kilometers mga sir. Para sa top speed naman nito, hindi malabong tumatakbo ito ng more than 140 eh. Kasi alam nyo na, hanggang 6 gear na siya, 155, VVA pa. Yung VVA naman, ala namang ano din yun. Sa ano lang yun eh, yung pag-gain lang naman ng speed yun, dahil mas mabilis papasok yung gas, mas malaki na yung volume ng gas na papasok dun sa mga valves, ano. So madalang kasi tayo makagamit ng Sniper, and first time lang natin makagamit ng all new Sniper 155 ng Yamaha. So talagang sinulit ko na magko-contribute na tayo ng brake sa pag ano niya, no, sa pagbe-break in, and pumayag naman si Sir J. Antonio. So shout out sa iyo sir, maraming salamat sa pagpapahiram ng motor mo. So sa fuel efficiency natin is low RPM pa lang tayo. Maaga tayong nag-shift, ano. So steady 6 gear na lang tayo ngayon, dahil wala naman masyadong sasakyan. Halos puro stretchy na yung daan, ano. Nandun tayo sa pinaka efficient way na paggamit ng motor ngayon. Nandun tayo sa pinaka matipid, dahil di tayo masyadong nagbe-brake. Minor lang ulit. Wow,
Stretchy, stretchy. Sarap sana mag top speed dito mga sir. Napakakinis ng daan at sobrang diretso. Alright, 12.2 kilometers na ang natatakbo natin. And I'm sorry, medyo putok-putok, so magkita na lang tayo sa bayan. 17.6 kilometers. And nandito na tayo sa bayan ng Rizal. So another thing na wala rito sa panel nila is yung coolant, yung gauge ng coolant. Bakit hindi nyo nilagyan? Katating sa bayan ng Rizal, konting gewang-gewang lang, pantabangan na. Alright, 21 kilometers. Smooth. Wow! May enjoy natin ang mga kurbadas, ang mga dakurbads. Mga dakurbads. Semi-semihan lang natin. Makaka-enjoy, grabe. Throttle control lang. Chill na chill. Kaya sobrang na-enjoy ko talaga yung mga malalapat na gulong eh. Ang sarap ilin at hindi nakakapang-alinlangan. So 31 kilometers. Full bar pa rin. Wow. Alrighty. Good to be back. Uy, buhangin. Pass tayo dyan, sir. Sa kanyang braking system, malakas naman yung kanyang braking power. Hindi sapat yung braking control dahil para hindi ka mag-skid, kailangan yung gulong mo medyo malapad para yung grip ng gulong ay mas madami. Mas madami yung nakakapit sa semento. Hindi tulad nung ibang maliliit na gulong, konti lang yung nakakapit sa semento kaya madaling mag-skid. Lalo na pag disc brake. Bakit may bus dito? Alright, umpisa na ulit ng gewang-gewang. Grabe, lakas na sa ahon. Okay talaga pagka chain at saka manual transmission. 41.4 kilometers and still full bar pa rin tayo. So mamaya magbabawas ito pagbabalik na tayo siguro. Gaya ng dati, pagkakape and babalik na rin. Uy, daming rider dun ah. Maraming mga kainan dito at maaga sila nagbubukas. Kasi dito sa Nueva Ecija, karamihan ng mga rider dito walang pinipiling araw. Laging may mga nagra-ride dito. Kasi ang ganda ng kalsada. Alam niyo, ang ganda ng tanawin like that. At ang lamig dito sa taas, swear. Wow, ang ganda oh. Laki ng mga bundok. Yeah, konting sightseeing tayo mga sir. Yes sir. So nandito na tayo sa Forest Garden and 43.7 kilometer lang ang ano natin. 43.8 kilometers lang yung ating natakbo. So hindi ko alam kung ito ang hindi accurate o yung mga dating motor ang hindi accurate. Yung mga dating tinetesting natin sa 50 kilometers. Alright, so tingin ko patatakbuhin ko pa siya ng hanggang 50 and then balik na tayo. So dadaan na lang ako dyan sa Forest Garden para magkape mamaya. Enjoyin pa natin ng konti yung Dakor Buds. Grabe, sea of clouds ba ngayon? Silipin ko nga. Wow! Yun oh. Nakikita nyo ba mga mamster? Ang ganda ng tanawin. Ito na yung tinatawag na horseshoe. Ang grabing kurbata. Ayan. Pag dito sinubukan mong bumangking mula sa taas, di ka na makakarating dito sa baba. Doon ka na lang sa sulok na yun. 49.1 and pag nag 50 siya sakto, balik na tayo. Gandang Nueva Ecija mga sir.
50 kilometers. Halos malapit-lapit na to sa Castañeda mga sir. Pero babalik na tayo. Mula dito, i-update ko na lang kayo every 10 kilometers. Wala na rin naman na kayo ibang makikita. So, skip up na natin yung pagbalik natin. At gusto ko lang kayong hikayatin na mag-ride or experience. Ang ganda ng Nueva Ecija. Yan, napakaganda ng Nueva Ecija. See you every 10 kilometers. Alright, back on the road. Thank you, Forest Garden. Let's go. Alright, 60 kilometers and we're still full. You know, ganda oh. Wow. No, 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 no. Gulat ako. May checkpoint. 68.9 and still full bar pa rin. $74.5 at nagbawas na siya ng 1 bar. $79.5 kilometers. Alright, last 20 kilometers. 85.1 kilometers. Last 15. $90.5 kilometers and still isang bar pa rin ang bawas. So last 10 kilometers. Alright, last 500 meters and masusukat na natin siya kung ilan yung kanyang fuel consumption at kung magtutugma sila nung kanyang digital measurement. 100 to be exact. 100 kilometers. Ayan, 100 na. Oo, nakarating na yan, 100 na. Ha? 100.2. Meron siyang average na fuel consumption na 2 liters sa 100. And average na takbuhan natin ay 51 kilometers per hour. Ayan, 232. Okay sir, full tank. 2 liters ano? Okay na yan kuyang. Alright. So meron tayo ditong 2.07. So 100.2 divide 2.07. Alright, 48.4 kilometers per liter. Sobrang tipid. Sobrang tipid niya. So dito wala lang siyang point pero pagka ganyan kasi 100 kilometer at 2 liters lang ang nakalagay dito, ibig sabihin yan nasa 50 kilometers per liter ang kanyang average fuel consumption. Sir, thank you. Pero based sa ating manual computation, meron siyang 48.4 kilometers per liter na fuel consumption. So, sobrang tipid na nun. Sa fuel consumption, goods na goods talaga ito dahil napakatipid niya.
Sa power, wala kang magiging problema dahil bukod sa 155cc na siya, VVA at 6 gear, ala ka na talagang kabitin-bitin dito. Although para sa akin lang, mahilig ako mag-ride and alam nyo na, long ride, and marami akong binabaon ng mga gamit para sa sarili ko. Wala siyang maliit na, kahit maliit na compartment sa handling, hindi siya malikot, steady sa corner, sa comfort niya, okay naman siya. Medyo nakaramdam lang ako ng sakit sa braso dahil medyo nakatukod ako pagka nagkakaroon ng kaldag sa front shocks. Medyo nadadama nung ramdam nung braso ko. So medyo sumakit yung braso ko ng konti. Okay naman siya. Okay na okay talaga siya. Pero para sa akin, mas pipiliin ko pa rin ang NMAX version 2. So itong mga motor na to, pasado siya. Pasado talaga ito sa pang daily use. Yun nga lang, kung medyo marami kang gamit na dinadala rin, kailangan mo siyang palagyan ng top box. Or magbaong ka na lang ng backpack. Yon, so tingin ko yun lang mga ma'am sir. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, comment, share, and subscribe. And please hit the bell notification para updated kayo pag may bagong video tayo. So ride safe and see you on my next one.